ang hindi natin makakalimutan yung build project ni Pangulong Duterte. Kaya yung mga nagsasabi na walang kwenta ang mga Duterte, diyan po sila nagkakamali. Tayo sa tabi mo, kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Siyempre, nakita mo naman yung mga ginawa niya. Simula umupo siya, humaba yung crime ng mga krimen. Tsaka wala akong masasabi, basta the best siya. Siya pinaka-the best sa lahat. Pondo ngayon, noong panahon ni Tatay Digong kasi, iligpitan niya. Ngayon, nagbabawi sila. Ngayon, binuksan yung pondo nila ng mga sa House of Representatives. Ngayon, nagtatakipan sila. Meron dyan mga ilan-ilan na matitino. Kaso walang magawa, kinain na rin, nagpakain na sila sa sistema. Eh sana, suportahan natin si VP Sara, umabot ng 2020. Ang Pilipino dahil hindi ka iwan, ay kami naman. Hindi ka matatakot maglakad, hindi ka matatakot umalis. Pero ngayon, ang daming adik. Tunay na makatao at talagang tumutulong sa mahihirap. At saka ang hindi natin makakalimutan yung build project ni Pangulong Duterte. Kaya yung mga nagsasabi na walang kwenta ang mga Duterte, diyan po sila nagkakamali. Kaya ang patuloy nilang ibinabato sa Pangulong Duterte, yung mga patayan dito sa Pilipinas. Sa totoo lamang po, ngayon wala na ang Pangulong Duterte, pero kabila po ang patayan. Sino po gumagawa? Yung mga adik na nagpapatuloy na sa kanilang mga ginagawa na dapat yung pinagpatuloy na pagpapatuloy ni Presidente Duterte ay tuluyan na mawawala ang droga dito sa ating bansa. Kaya tayo po'y tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating dating Pangulo at ngayon ay susunod na Pangulo na si Ma'am Inday Sara. Nagtataka nga lang tayo sa mga ibang Pilipino, bakit nila kino-question yung 125 million na confidential fund samantalang hindi nila hinahanap yung bilyong salapi ng bansang Pilipinas saan napunta. Maraming insertion. Dapat yan ang tingnan nila kung talagang tunay silang makapilipino, lalo na po yung mga dilawan at mga pinklawan. Akala nila sila ang gustong-gusto ng taong bayan. Lagi nilang ginagamit ang taong bayan. Pero ang totoo, gagamitin na naman nila ang taong bayan para sa sarili nilang kapakanan at sariling politika. Gusto nila sila ang mamumuno. At saka nga po may lumalabas sa survey na ang ating VP Sara Duterte ay may 95% ng mga Pilipino na siya ang pinagkakatiwalaan. Pero ito po'y binabaliktad nila. Lumabas nga po sa mga social media, si Risa Hontiveros at si Bam Aquino daw po ang nangunguna. Diyan po sila nagkakamali. Ngayon, taong bayan, tingnan po natin sa darating na 2028 kung sino talaga ang tunay na minamahal na nasambayan ng Pilipino. Walang iba, kundi si Tatay Digong at si VP Sara Duterte na magpapatuloy ng mga programa ng ating mahal na Tatay Digong. Kaya kami po'y nananawagan sa sambayan ng Pilipino na patuloy po natin suportahan si Tatay Digong at ang ating susunod na presidente na si Inday Sara Duterte. Kaya mga Pilipino, magsama-sama po tayo. Nananawagan po kami. Nandito po kami sa Barangay 101 Zone 8 sa Bitas, Tondo, kay Chairman William Ipon. Mamaya po pagtapos po namin dito, kami naman po ay pupunta sa Barangay 3 Zone 1 kay Chairman Florencio. Kaya inaanoyahan po namin lahat ng sambayan ng Pilipino at yung mga malapit po dun sa simbahan ng Tondo. Magkita-kita po tayo. Sana po tuloy-tuloy po tayo para sumuporta kay Tatay Digong at kay Ma'am Sara Duterte. Itay, kami naman. Maraming salamat po. Sir, isa na lang po. Nabanggit po ninyo patungkol kay Vice President Sara Duterte. Meron po isang senador, dating senador, na nagsabi kaya daw di umano sikat hanggang ngayon si Vice President Sara Duterte dahil daw hindi pala lubusang kilala ng taong bayan. Naku, nagkakamali. Yung nagsasabi po noon na parang tingin ko si Antonio Trillanes, no? Antonio Trillanes, nakilala lang naman yan dahil sa kanyang ginawa na kodita nung sa Walk Eastwood
alam ko sa Eastwood yata yun eh, naalala ko. Kaya ako, sa totoo lang, si Antonio Trillanes, mahusay sana senador yan, kaya lang, sa ngayon sa nakikita natin, nagpapagamit po siya, no? Kaya dito nga sa Caloocan, hindi siya hindi siya pinalad kay Mayor Oka Malapitan eh. Kaya hahamunin niya pa ang mga Duterte. Baka saan siya pulutin. Kaya sana, Mr. Antonio Trillanes, tigilan na po natin ang pangyuyurak at paninira sa ating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ating VP Sara Duterte. Ngayon, kung kino-question nyo yung confidential fund na 125 million, sana naman po, hanapin po ninyo ang bilyong-bilyong salapi ng taong bayan. Saan napunta? Pati yung PhilHealth, yun po ang pakialaman ninyo na maibalik sa taong bayan. Yan lang po ang aming panawagan. So mula dyan sa Barangay 101 Zone 8 sa Vitas Tondo, lumipat tayo ngayong 3:43 ng hapon sa Barangay 3 Zone 1 dito pa rin po sa Tondo, Manila. Ayan. So ito po ang tuloy-tuloy na signature campaign. Thank you po. Signature campaign for Tatay Digong. Ito yung location natin dito sa may harap po ng simbahan. So hindi pa tayo formally naka-set up. Meron agad po dalawa na pumirma dito sa signature form, sa campaign form. Dahil ang bayan mo'y nagising sa boses mo. Minahal ka ng masa ng damnila. Okay, so umpisa na ang signature campaign dito sa Plaza Hernandez pala yung tawag dito, sa harapan ng Santo Niño de Tondo Parish Church. Ayan po. Maganda kasi araw ng linggo, maraming mga tao sa labas. Yan. Damnila ang puso mo, mabigat ang laban, pero di ka tumalikod. Dahil sa bayan, lagi kang nakatayo at handang umalag. Sir, bakit hanggang ngayon suportado niyo pa rin po si dating Pangulong Duterte? Ay, syempre, nakita mo naman yung mga ginawa niya. Simula umupo siya, humaba yung crime ng mga krimen. Tsaka wala akong masasabi, basta the best siya. Siya pinaka-the best sa lahat. Thank you, sir. Thank you. Taga-Tondo kayo sir, taga-Tondo. Opo, opo. So kayo yung pinaka-paborito ni Tatay Digong dahil dito siya nag-declare ng di ba, ng pagka-presidente. Kay kami naman ang sasalo. Tatayo sa tabi mo, kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Kasama mo ang Pilipino dahil hindi ka iwan. Pondo ngayon, noong panahon ni Tatay Digong kasi, iligpitan niya. Ngayon nagbabawi sila, ngayon binuksan yung pondo nila ng mga sa House of Representatives. Ngayon nagtatakipan sila, meron dyan mangilan-ilan na matitino. Kaso walang magawa, kinain na rin nagpakain na sila sa sistema eh. Sana suportahan natin si VP Sara, umabot ng 2020, makabalik ng mga Duterte sa palasyo sa Pilipinas. Sir, Malakas ka, Tay! sir, meron na pong nag-in po ng impeachment complaint laban kay BBM. Ano po opinion nyo? Sana, kaso inaara nga di ba? Ewan ko kung tinanggap na nung dahil wala daw yung pinaka-solicitor general yata. Sana mag-prosper yung impeachment, dumaan sa tamang proseso. Maraming marami namang matibay na ebidensya laban sa atin ngayon. Sana tuloy-tuloy lang. Salamat na punta kayo rito sa Tondo. Matagal na akong kay Engineer Berto eh. Thank you. Sir, opinion naman lang po sa mga magpapile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Naku, Duterte. wala yan. Puro gawa-gawa na lang nila yan. Sabi nga ni VP Sara, ba't magnanakaw siya ng 125 million? Ang naka 1 billion, di ba? Lahat, tignan mo na lang yung yung sistemang nangyayari.
puro silip sila, mainstream media, puro ganito. Lahat tungkol sa Duterte, puro negative ang kwento nila. Lahat magkakapiyan na sila eh. Wala nagmamalasakit sa Pilipinas kundi Duterte lang talaga. Hindi sa ano. Siguro nung nagkaroon man ng DJK, siguro may mga ilang pulis na namiyasa, gumawa ng... Siyempre lahat yan, di naman niya makokontrol lahat eh. Pero sa pinaka dulo naman nun, may mga naparusahan ng mga pulis na naging tiwali talaga. Eh sana yung konsensya na lang ng mga senador, mga congressman, yun manaig para sa Pilipinas yun, hindi pa-impeach si BP Sara. Thank you. Hindi ka iwan, eh kami naman. Okay, Tatay Duterte. Dito po. Bakit po ninyo suportado pa rin si dating Pangulong Duterte? Hanggang ngayon, dahil ang ginawa sa kanya, bakit andito naman ang Pilipinas, dito, di ba, dito siya, bakit dinala pa siya doon sa sa ibang lugar, di ba? Matanda na siya eh, kawawa siya talaga. Simula noon hanggang ngayon, siya talaga inano ko. Kaya naman niya inano yung mga sasabihin, adik, mga galit sa kanya yung ibang mga nanay. Eh paano naman yung mga napatay ng adik, di ba? Paano naman yung mga pinatay nga na gabing-gabi noon, gabi na nandito tayo kay Duterte. Hindi ka matatakot maglakad, hindi ka matatakot umalis. Pero ngayon ang daming adik, ang daming salbahe kayo pumapatay, di ba? Oh, anong ginawa ng mga iba na yan? Ang dami na ngayong buhaya na magnanakaw. Diba? Nagsulputan na lahat. Hindi ba? Ako galit na galit eh. Awang-awa ko kay Duterte, kay tatay. Salamat, thank you ha. Ma'am, Tayo. kung bibigyan ka po na pagkakataon na mabigyan ulit ng panibagong Duterte na mamamalakad sa Pilipinas, ma'am. Papayag po ba kayo? Payag na payag ako. Hindi dapat na si Sara na yan, walang ginawa yan. Napakasimpleng tao ni Tatay Duterte. Nakita niyo yung lugar niya, yung bahay niya, kulambu niya, lahat, di ba? Ano ba ninakaw niya? Nakita niyo yung simpleng bahay niya, di ba? Wala siyang ninakaw na makikita mo naman. Ma'am, opinion nyo na lang po sa pamumuno na ngayon ni BBM, maunlad ng Pilipinas? Wala, hindi. Down na down tayo ngayon. Sorry lahat tayo. Ako mag-aano dyan eh. Duterte ko talaga. Kay Tatay Duterte lang ako. Taga-Tondo kayo, ma'am. Napakaganda. Taga-Tondo Oo. kayo, ma'am. Tondo ko. Matapa. So from Tondo, lumipat na tayo dito. Time check tayo, alas 5 ng hapon dito sa Isitan, sa Recto sa Maynila, para dito pa rin sa tayo kami naman signature campaign. Ayan, tuloy-tuloy po yung perma dito. And bukas po ng umaga hanggang hapon ata nasa Batasan tayo sa Quezon City. Yung bike ni sir kasi peperma. Ayan may dala pa ata si sir. Saan na si sir? Ayan. Thank you sir. Salamat po. Eh kami naman. Eh kami naman. Eh kami naman. Eh kami naman. Talagang supportive ako sa kanya kasi yung pagbabago dati, talagang binago niya yung bayan natin. Hindi siya nangurako. Talagang the best siya para sa atin. Wala tayong pinagsisihan. Wala siyang ginawang mali, hindi puro tama. Ma'am, sa pamumuno ngayon ni Marcos, maunlad ba? O anong opinion mo? Wala, bagsak. Ma'am, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makaupo nito, paglingkuran ulit tayo ng isa pang Duterte, papayag po ba kayo sa susunod na eleksyon? Oo, Sara. Malapit na ngayong